Sino ba naman ang makakakalain na dito pala sa Tondo ay pwedeng magkaroon ng isang dekalidad, world class na pampublikong paaralan. Ito po ay bunga ng isang pangarap ng isang batang almaryo, isang batang Maynila. Of course, sa katauhan ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. And why we design this type of public school building? Dahil gusto ko yung mga nanay na nakikinig dito, mga tatay na nakikinig dito, mga magulang na nakikinig, at makakamit ang pasilidad na to. Na matikman ninyo, yun natikman ng mga anak ko. Ang lahat po ng mag-aaral ay magkakaroon ng kanya-kanyang upuan. Magiging komportable na po sila sa kanilang pag-aaral. Maganda na, na-excite na. We are very, ano ba tawag? Talagang excited na kami na gamitin po ito. Ang building na ito ay isang pangarap lamang. Isang drawing lamang. No po. Kaya ngayon, tingnan po natin ang ating kapaligiran. Ito po ay real na po ito. Hindi na pangarap. Pangarap na nagkaroon na ng katuparan. No po. Kami sobrang nagpapasalamat at galak na galak at very excited dito sa new building na ito. So with our Honorable Mayor Hani Lacunga na sinusupport niya yung mga dreams din ni Yorme. Lahat naman po, Yorme, ng iyong sinimulan, ipinagpatuloy pa rin natin. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon higit sa lahat na sa mga pagkakataon na ito ay nararanasan at mararanasan na naming mga guro, lalo na ng aming mga mag-aaral, ang bunga ng pagpapagal ng aming butihing dating Mayor Isko Moreno. Nakapagpalaki kayo, nakapagpatapos kayo ng isang Isko Moreno Dumagoso na marunong tumanaw ng utang na loob sa mga naging pangalawang magulang niya sa labas at sa komunidad na nakapaligid dito sa Almario. Ang nagmulat kay Yorme upang magpursige ng gusto, lumaban sa buhay, magkaroon ng determinasyon upang pagbutihin ang kanyang buhay at gundin ang buhay ng kanyang kapwa. Patunayan natin, di lang sa Tondo, di lang sa Maynila, kundi sa buong bansa, na ang Tondo ay pandayan ng husay at talino. For the first time in the entire country, ngayon lang nagkaroon ng public school na ganito kaganda. And it is only in Manila. Salamat po, Yorme Isko. Dahil hindi ka nagpipit
sa iyong mga pangarap. Ang pagsasaluhan ng pamilya, ang titirahan, tahanan ng pamilya, ang magandang edukasyon para sa pamilya. Laging ganun ang nasa isip namin. Manila, God first. Napakaswerte ng mga mag-aaral ng Batang Maynila, particularly ang Batang Tondo, sapagkat sa larangan ng edukasyon, naramdaman ang full support ng ating Ama ng Maynila. Nagagalak po ako kasi school po na papasukan niya ay maganda na po. Maganda na, tapos maayos na at malamig. Maengganyo silang mag-aral mabuti. Hindi lang kabataan, pati magulang. May encourage na papasukin na yung mga anak. Nakaka-inspired. Kung pwede nga lang akong bumalik ng elementary, babalik ako eh. Kasi dyan ako nag-aral, dyan ako nagmula. Nanay ko dyan din nag-aral, hanggang sa anak ko dyan din nag-aral. Ang dami na naging mayor. Pero kayo, hindi ko lang talaga nakita na napakayusa ng ganyan. Po ay 100% produkto ng pampublikong paralan. Dahil sa inyo, mga guro, pwede pala ng estudyante ninyo maging mayor ng Maynila. Kaya wag kayong mawawalan ng pag-asa. We will empower the public education system by providing enough facility and good studying environment. Isang araw ng buhay ko ay takot na takot ako dahil sinabihan ako ni Mrs. Laseste, sabi niya ipatawag ko ang nanay ko. Sabi ko, naku lagot, kulata ang abutin ko. Dahil pag pinatawag ang nanay mo, sa guidance counselor ang bagsak mo. Sa sobrang kaba ko, wala na, hinanda ko na waypacks ko. Pagdating ko sa bahay, yun na nga, galit na galit ang nanay ko. At ang sinabi sa akin, ikaw, sinabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. O ngayon, may problema tayo. Sabi ko, nag-aral naman ako Sabi niya, malaki problema natin. Tinawag ako teacher mo. Ang Almario Elementary School ay nagsimula noong 1947 bilang annex lamang ng Isabelo de los Reyes Elementary School. Ang kanyang paaralan ay ang sinatawag nating concept hut na meron lamang 2 silid-aralan para sa grade 1 sa umaga at para sa grade 2 sa hapon. At noong 1963, ito'y naging complete primary school sa bisa ng City Ordinance 4556. At sa kasalukuyan, ito ay meron ng population na 7,000 na mag-aaral. Pinakamalaki sa 73 schools, elementary schools ng Maynila. At pinagkakasya namin ito sa 115 classrooms. Ngayon, we are taking opportunity of our adversity. Our schools are not being used. Then, let's utilize the time to make the tide in our favor by developing the awan na maging pamantayan din ng pagtatatag ng mga eskwelahang sa buong Maynila at maaari naman natin itong i-share kung kanino man na may gusto na magtatag ng maayos, maliwalas, may sapat na espasyo para sa ating mga mag-aaral. Mapalad ang mga batang Tondo dahil ngayong araw na ito
ay groundbreaking ceremony para sa ipatatayong makabagong gusali na mayroong mahigit na 200 silid-paaralan at kumpleto sa mas maayos na pasilidad na sabi nga ay pantapat sa mga pampribadong paaralan. Sa larangan ng edukasyon ay nakita namin, hindi lang nakita, naramdaman ang full support ng ating Ama ng Maynila. Sa pangunguna ng ating masipag na Mayor, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ay tumatak sa kasaysayan ng DepEd. Ang tulong sa distance learning education. Bilyong-bilyong piso ang inilagay ng lungsod ng Maynila kung saan para mairaos natin ang pag-aaral ng mga anak natin sa loob ng pandemya nito sa bagong polisiya ng blended distance learning. Amin pong pinagmamalaki sa paaralang ito. Siyempre, ito nag-graduate ng elementarya ang ating Mayor. Ikaw, sinabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. O ngayon, may problema tayo. Sabi ko, nag-aral naman ako Sabi niya, malaki problema natin. Tinawag ako teacher mo. Bibigyan ka daw ng medalya. Dahil ako daw ay first honor. Pero alam niyo ba't galit nanay ko? Kasi pinapupunta ako sa recognition day. Kailangan pandiin. Kailangan naka-long sleeves. Maswerte ako, meron akong kapitbahay. Napairam ako ng damit. Kaya lang yung kapitbahay ko, babae. Kaya yung long sleeves na pairam sa akin, long sleeves may ruffles. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Yan po ay isa sa mga pamosong kataga mula kay Aristotle. Para sa isang batang tundo na bahagian ng kaalaman, nabigyan ng kasanayan at namulat sa magandang disiplina at kaugalian, hangad niyang lingunin ang kanyang sintang paaralan at bigyang katuparan ang kanyang pangarap na magkaroon din na magandang gusali at may mataas na kalidad na mga pasilidad ang mga batang magsisipag-aral dito sa Rosauro Almario. Canteen at 343. Basketball court at 729. Library at 589. Gymnasium. Wala nang magiging dugyot na bata pag-uwi sa bahay o pagpasok sa eskwelahan kapag nagpipi siya dahil sa gitna ng araw. Auditorium. 700 square meter. 8 elevators at 24-person capacity. Parking spaces. Roof decks that are usable. 2 faculty rooms per floor. Social hall and open lab. Yan ang mga pasilidad na nakamit ng anak ko sa mga pribado eskwelahan na gusto kong makamit ng mga anak ninyo sa mga darating na panahon. Lahat tayo ay excited na makita ang magiging bagong mukha ng paaralang ito. At natitiyak kong mas gaganahang mag-aral ang mga bata kapag nakita nila ang ganda ng kanilang magiging paaralan. Dito sa Almario Elementary School, kasama ng 2 paaralan, ang Albert Elementary School at Manila Science High School, ay itatayo ang pinakauna-unahang 10-story public school building na hindi natin akalain na mangyayari sa isang publikong paaralan na magugulat ang pamayanan ng buong DepEd at bawat isang Pilipino sa Pilipinas. Tayo-tayo ang magkikita sa finals. And let me remind you, isang bangka tayo. Wala na. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapatid. Maraming salamat. Manila, God first. Pero,
matutuwa ka naman sa nanay ko, sapagkat pagkagaling dito, buong Kagitingan, hindi pinahubad yung medalya ko. Dinisplay ako. Proud din pala. Yan ang buhay ko sa Almario. Ang Almario Elementary School ay nagsimula noong 1947 bilang annex lamang ng Isabelo de los Reyes Elementary School. Talagang nagtiis po ang mga bata sa sikip at sa wala ng classroom. Kaya po ako dahil makakapasok na po kami ng 5 beses sa isang linggo. At mas maiintindihan na po namin ang mga itinuturo ng aming mga guro. For the first time in the entire country, ngayon lang nagkaroon ng public school na ganito kaganda. And it is only in Manila. Basketball court at 720. Library at 508. Gymnasium. Auditorium. Cake elevators at 24-person tapas. Roof decks that are usable. Social hall and open lab. Lahat tayo ay excited na makita ang magiging bagong mukha ng paaralang ito. At natitiyak pong mas daganahang mag-aral ang mga bata kapag nakita nila ang ganda ng kanilang magiging paaralan. Tayo may mga extension school na. Katulad sa Isla Putimbato, sa Parola. Because of our facility cannot catch up with the population growth. And the challenges of teacher versus student ratio will continue to haunt us. Unang-una tayong nag-groundbreaking dito, kasagsagan ng pandemic. Habang ang lahat ay nakakulong sa kanilang mga tahanan. Kami naman, na inyong pamalaan, ay walang tigil ng kaiisip kung paano namin maisasalba ang buong lungsod. Nakuha pa naming simulan ang isang paaralan. Napakaswerte, napakapalad ng Batang Maynila sa pagkakaroon ng ating mga leader na tunay na may malasakit sa edukasyon, kinabukasan ng mga Batang Maynila. Salamat sa pagpapadaloy ng pangarap ng isang buong Department of Education na magkaroon ng mga struktura na tutugon po sa kinakailangan ng ating mga mag-aaral at ng ating mga guro. Inaasahan natin ang mga batang Almario ay lalo pang gaganahan sa pagpasok sa kanilang paaralan at magiging inspirado sa kanilang pag-aaral. Susuklian natin ng magandang kalidad ng edukasyon sapagkat hindi lang dapat makita ang karingalan ng Maynila sa struktura, kung hindi sa kalidad ng edukasyon. Ito po ay iingatan naming mabuti sa pinakamataas na antas ng pag-iingat para sa maraming susunod na henerasyon. Ito ay mananatiling bantayog ng kahusayan ng pamahalaang Maynila. And this is not a rocket science. This can be duplicable. In fact, you can see Manila Science. You will see Magsaysay. In the coming weeks, you will see Albert, the biggest. Kapag iisa lang ang vision at mission ng mga naglilingkod, hindi imposible ang mga bagay.